Isang mapanghamong umaga, mga ka-AB sa ikatlong baitang. Ang inyong lingkod, Benita M. Martilios ng Kalayaan Elementary School. Tayo ay nasa ikatlong markahan, ikalimang linggo. Ang most essential learning competency ng ating aralin na ihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan, karatig lalawigan, lungsod sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang rehiyon. Mga tiyak na layunin sa loob ng 5 araw ng ating aralin. Una, na ipaliliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng Kamanava. Ikalawang araw, na ipaliliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng Pamamazon. Ikatlong araw, na ipaliliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng Pamamasan. Ika-4 na araw, na ipaliliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng Montoparlas at bayan ng Pateros. Ika-5 araw, natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala, tradisyon ng mga lungsod at bayan ng Kalakhang, Maynila. Muli, isang magandang umaga sa inyo mga bata. Handa na tayo ng pag-aralan ang Kamanava Region. Ang mga lungsod na bumubuo ng Kamanava Region ay Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ang bawat lungsod ay may iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon. Ang mga ito ay kinagawian na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Ano nga ba ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian ng bawat lungsod sa Kamanava? Tara, ating alamin ang mga ito. Mga tampok na pagdiriwang sa Kamanava Region. Pansit Malabon, Festival ng Lungsod ng Malabon. Putong Polo ng Lungsod ng Valenzuela. Pamaypay Festival ng Caloocan City. Sagalaang Bayan o Mayflower Festival ng Navotas. Ang Pangisdaang Festival ng Navotas ay may pagkatulad sa Tagalog Festival ng Lungsod ng Valenzuela na may kaugnayan sa pangingisda. Ang Putong Polo sa lungsod ng Valenzuela. Sa lungsod na ito ay may tanyag na pagkain na tinatawag na Putong Polo. Pansit Malabon Festival ng Malabon City. Pansit Malabon Festival, unang tinawag na Luglugan Festival. Taunang isinasagawa tuwing ika-10 ng Disyembre. Sa Galaang Bayan o Mayflower Festival sa Navotas. Pagdiriwang sa lungsod ng Navotas na kung saan nagkakaroon ng parada ang magagandang dilag o mutya ng Navotas. Lungsod ng Caloocan, Pamaypay Festival. Pista na ginaganap sa lungsod ng Caloocan kada Pebrero ng taon. Ipinapakita dito ang paggamit
ng pamaypay bilang isang tradisyon na gamit para mapawi ang maalinsangang panahon. Magkaiba man ang adhikain, ang pagdiriwang, masasalamin ang bawat tao ng ngiti at lubos na kasiyahan sa kanilang pagdiriwang. Ating tandaan, mga bata, iba't iba ang kultura ng mga tao sa National Capital Region o NCR. Ang pagkakaibang ito ay makikita sa iba't ibang mga pagdiriwang na idinaraos sa bawat lungsod ng munisipalidad ng NCR. Mahalagang malaman ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga rehiyon o lungsod o lalawigan. Nagkakatulad at nagkakaiba man ang kaugalian, paniniwala at tradisyon. Nagkakaisa naman sila sa pagpapanatili nito. Ang tiyak na layunin para sa ikalawang araw ng ating aralin na ipaliliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng pamamazon. Kaugalian, paniniwala, tradisyon, Pasay, Makati, Manila, Quezon, mga lungsod na bumubuo ng rehiyong pamamazon. Pasay, mabuhay ka. Mga natatanging pagdiriwang sa tinagurian lungsod na Travel City. Serenata Festival ay isang magarbong gaganapan tuwing ika-14 ng Pebrero. Nagtitipon at nagsama-sama ang mga mahihilig sa musika. Senakulo sa Malibay. Inilalarawan ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang dula ay nagsimula noong 1902 at nakabatay sa tula ni Gaspar Aquino de Belen na Pasyon na isinulat niya noong 1703. Makati, ang tinaguriang business center ng Pilipinas. Panatang sayaw o Bailes de los Arcos na ipinagdiriwang ng Barangay Poblasyon noon pang ika-19 na siglo. Ito, sayaw na pasasalamat kina Apostol Pedro at Pablo. Karakol Festival o Karakol sa Makati, pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero. Nagkakaroon ito ng parada na lahat nakasali na nakasuot ng iba-ibang uri ng makukulay na kasuotan ayon sa itinakda o tema ng pista. Manila, ang kabisera ng Pilipinas. Ang buling-buling ay isa sa mga tampok na kaugalian ng mga tagalunsod ng Maynila na tumutukoy sa isang tao na nakaayos para sa isang pagdiriwang. Ang pista ng itim na Nazareno. Tuwing ika-9 ng unang buwan ng taon, ipinagdiriwang ang pistang ito na naniniwala ang dulot ay nagbibigay ng himala sa kanilang mga buhay. Quezon City, isa sa pinakatampok na kaugalian ng lungsod ng Quezon, ang Liloma Parada ng Lechon ay nagsimula noong taong 2000. Nakilala ang Laloma bilang lechon kapital ng Pilipinas. Lungsod ng Pasay at lungsod ng Manila. Pagkakatulad ng kanilang kaugalian at pagdiriwang. Ang pagdiriwang nila ay may kaugnayan sa paniniwala sa relihiyon, paghubog ng isang katauhan, paniniwala
sa pananampalataya. Lungsod ng Quezon at lungsod ng Makati, tignan natin ang pagkakaiba ng mga pagdiriwang ng mga lungsod na ito. Ang tampok na pagdiriwang ng Quezon ay may kaugnayan sa pagkain na sumasalamin sa yaman sa pagiging masinop sa buhay. At Makati ay may kaugnayan sa talento at pagpapahalaga sa sining sa pag-awit. Laging tandaan, karamihan sa kaugalian, paniniwala at tradisyong ito ay may kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Ang pagdaraos ng mga kapistahan bilang tradisyon ay nagsisimula sa mga ritual at seremonya ukol sa espiritu at Diyos-Diyosan noong unang panahon. Tiyak na layunin para sa ikatlong araw ng ating aralin. Na ipaliliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng pamamasan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang mga lungsod na bumubuo ng rehiyon pamamasan: Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan. Pasig, ang lungsod na tinaguriang The Green City. Tunghayan natin ang mga pagdiriwang ng lungsod Pasig. Ang Bambino Festival ay ang bersyon ng Santo Niño Festivals. Ito ay parangal kay Santo Niño na ang kawalan ng kasalanan. Tampok dito ang mga imahe ng Batang Jesus. Itik-Itik Festival ay isang linggong pagdiriwang tuwing huling linggo ng Pebrero sa Barangay Kalawaan, Pasig City. Makikita ang okasyon, ang mga makukulay na props, mga aktibidad at masasarap na pagkain na may itik bilang pangunahing sangkap. Lungsod ng Marikina, ang tinaguriang Shoe Capital of the Philippines. Ang Sapatos Festival, pagdiriwang na isinasagawa ng lungsod ng Marikina na naglalayong mapalakas ang industriya ng sapatos na itinuturing yaman ng kanilang lungsod. Sa Marikina pa rin, Rehiyon Festival ay pagdiriwang tuwing ika-8 ng Disyembre bilang pagbibigay pugay sa migranteng napiling manatili sa Marikina. Malaki ang naiambag sa pag-unlad ng lungsod. Sa Marikina pa rin matutunghayan ang Kaangkan Festival. Ang Kaangkan Festival ay isang muling pagsama-sama ng mga angkan ng pamilya sa Marikina na ginaganap taon-taon kasabay ng pagkatatag na anibersaryo ng Marikina. Lungsod ng Mandaluyong na isa rin sa bumubuo ng rehiyon ng pamamasan ay taas noong ipinagdiriwang ang Lavandera Festival, ang sinaunang tradisyon ng paglalaba ng mga damit sa dating malinis at malinaw na tubig sa Ilog Pasig. Lungsod ng San Juan na isa rin sa mga lungsod na bumubuo ng pamamasan. Buong sigla nilang ipinagdiriwang ang Wata-Wata o mas kilala bilang Basaan Festival. Ipinagdiriwang nila tuwing ika-24 ng Hunyo na paniniwala na nilinis at inihanda ang mga tao para sa pagdating ni Jesus. May pagkakatulad ang kanilang selebrasyon ang tubig na nagsisimbolo ng kalinisan at kadalisayan ng isip ng isang katauhan.
Tandaan, ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod na kabilang sa pamamasan ay karaniwang may ugnayan sa kanilang pananampalataya at produkto. Muli, isang napakagandang umaga sa inyong lahat. Ang tiyak na layunin para sa ika-4 na araw sa ating aralin na ipaliliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng Munta Parlas at bayan ng Pateros. Ang lungsod ng Muntinlupa, Taguig, Parañaque, Las Piñas, Pateros ay mga lungsod na bumubuo sa rehiyon ng Munta Parlas. Lungsod ng Muntinlupa ay buong siglang ipinagdiriwang ang Dinagsa Festival. Pagdiriwang pasasalamat sa patron ng lungsod na si Santo Niño de Muntinlupa na tampok ang sayaw sa kalye na sinasalihan ng iba't ibang sektor sa lipunan habang suot ang makukulay na mga damit. Ang lungsod Taguig, buong sigla ring ipinagdiriwang ang Santa Anang Banak Taguig River Festival tuwing ika-26 ng Hulyo, ang pagdiriwang na parada ng mga bangka bilang pagbibigay pasasalamat sa patron ng lungsod na si Santa Ana. Magkaiba man ang paraan ng pagdiwang, nasasalamin ang taos-pusong pasasalamat. Lungsod ng Parañaque, ang kanilang katutubong kultura at tradisyong nakaangkla sa pananampalataya at patuloy nilang taas noong ipinagdiwang ang Sunduang Festival na ipinapakita ang pagiging tunay na Maginoo. Sinusundo ang kalalakihan, ang kadalagahan na dala ang makulay na payong at pumaparada sa bayan. Ang pista ng Santo Niño ay kanila ding ipinagdiriwang tuwing ika-3 linggo ng Enero. Prosesyon ng mga imahe ng Santo Niño. Ang pagdiriwang ay nagdudulot ng saya at ngiti sa bawat mamamayan ng lungsod ng Parañaque. Ang pinakatampok sa lungsod ng Las Piñas, ang Bamboo Organ Festival na tinuturing yaman ng ating bansa. Ang bamboo organ ay dineklarang pambansang yamang kultura ng Pilipinas noong 2003. Pateros, nag-iisa ka man, ngunit dakila ka. Ang nag-iisang bayan ng NCR, Balot sa Puti Festival na naglalayon na may pagpatuloy ang tradisyon ng paggawa ng itlog ng pato na maituturing kabuhayan ng bayan. Pasubo sa ilog ay taas noo nila itong ipinagdiriwang bilang parangal sa patron ni Santa Marta. Ang pagkakaiba ng lungsod ng Parañaque at lungsod ng Las Piñas. Ang Sunduan Festival ng Parañaque ay sinusundo ng mga kalalakihan, ang mga kadalagahang may daladalang makukulay na payong at sila ay pumaparada sa bayan. Samantalang sa Las Piñas ay ang pag-aanyaya dito ng lahat ng musikero at mga nagtatanghal sa ibang panig ng mundo na tumugtog sa kanilang obra gamit ang bamboo organ. Laging tatandaan, gaya ng iba, ang mga kagwalian, paniniwala at tradisyon ng mga lungsod ng Muntinlupa, Taguig, Parañaque, Las Piñas at bayan ng Pateros ay may kaugnayan din sa kanilang mga pananampalataya at mayamang kultura na siyang nagpapakilala sa kanilang lungsod. Ang tiyak na aralin para sa ika-5 araw ng ating pag-aaral na tutukoy
ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kaugalian, paniniwala, tradisyon sa mga lungsod at bayan ng Kalakhang, Maynila. Ang mapa ng Pambansang Punong Rehiyon. Sa ating huling aralin ay malalaman natin ang mga pagkakatulad ng mga lungsod ayon sa kanilang mga pagdiriwang. Ang lungsod ng Malabon, Valenzuela, Quezon at bayan ng Pateros. Ang mga lugar na ito sa Kalakhang, Maynila ay nagsasagawa ng pagdiriwang o tradisyon na tinatampok sa kani-kanilang mga sikat na pagkain. Pansit Malabon ang lungsod ng Malabon na bahagi ng kanilang mayamang kultura. Putong Polo ng Valenzuela. Lechon ng lungsod ng Quezon na siyang nagpakilala sa lungsod bilang lechong kapital ng Pilipinas. At ang bayan ng Pateros na sikat sa mga pagkain gawa sa itlog mula sa pato gaya ng balot, penoy at itlog na maalat. Lungsod ng Valenzuela at Navotas ang kanilang pagkakatulad. Valenzuela, ang Tagalog Festival, ito ay may paligsahan na kung saan ay nanghuhuli ng mga isda ang mga tao. Sa Navotas naman, mayroon silang Pangisdaan Festival na pinagdiriwang upang palaganapin ang tradisyon ng Navotas bilang kapital ng pangisda sa Kalakhang, Maynila. Ngayon naman ay ating malalaman ang pagkakatulad ng mga tradisyon ng lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros. Ang lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros ay mga lugar na parehong may tradisyon o pagdiriwang na ginagawa sa ilog. Ang Santa Anang Banak Taguig River Festival sa Taguig ay ginagawa na may parada ng mga bangka. Pasubo sa ilog naman sa bayan ng Pateros, ito naman ay ipinagdiriwang bilang parangal sa patron nilang si Santa Marta na ginagawa din sa ilog. Ang lungsod ng Mandaluyong, Marikina, Caloocan at Parañaque ay nagpapakita ng iba-iba nilang mga tradisyon. Ang Mandaluyong na sinaunang tradisyon sa paglalaba ng mga damit sa dating malinis at malinaw na tubig ng Ilog Pasig, ang kanilang Lavandera Festival. Sunduan Festival sa Parañaque ay pinapakita ang tradisyong ito ang pagiging romantiko ng mga Paraqueños sa kanilang mga iniibig at ang pagiging maginoo. Sa Marikina naman, ang pangunahing misyon ng kanilang Kaangkan Festival ay muling buhayin ang matatag na ugnayan ng pamilya. Pamaypay Festival ay pinapakita ang paggamit ng pamaypay bilang isang tradisyonal na paggamit para mapawi ang maalinsangang panahon. Tandaan at isaisip lagi, ang bawat lungsod ng bayan ng Kalakhang, Maynila ay may iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na nakabatay sa kanilang sariling kultura at nagpapakilala sa sarili nilang pagkakakilanlan. Ngunit ang mga ito ay may pagkakatulad at pagkakaiba sa isa't isa. Tuwa at ngiti ang sa labi mapapansin dahil alam kong handa na kayo sa pagsagot sa mga gawain at pagsasanay sa ating module. Muli, isang makabansang umaga sa ating lahat.